programa ng DNR sa ilalim ng Bagong Pilipinas Campaign ng pamahalaan ating alamin. Kasama si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Secretary, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon po sa inyong lahat. Secretary, bago po tayo tumungo sa mga detalye, ang una ko pong tanong, ano po ba ang Bagong Pilipinas para sa DENR? So ang Bagong Pilipinas po para sa DNR actually means na talagang sama-sama na po ang pagprotekta natin sa kalikasan natin. So new ways of working na po tayo, hindi lang DNR ang nagpo-protect sa ating mga kalikasan, kundi whole of society at whole of government na po tayo. So nakikipagtrabaho na po kami sa ibang departments din, especially DILG, DOH, DOT, DPWH, para pong itaguyod ang mga layunin ng Bagong Pilipinas. Madam Secretary, with your responsibility of taking care of these vast resources, ano po ang key programs ng DNR para tugunan ang environmental challenges na kinakaharap ng bansa ngayon? Thank you po sa tanong, Yusek Marge. Kamusta ko po? So anyway, for us, we wanted to set the baseline dito po sa gawain ng DNR. So yung first na programa natin is really to make our natural resources and development climate proof. So pag-adapt po natin sa isang climate risk lens para po hindi po mawala ang ating very important natural resources due to the changes sa klima. Ang second po is to increase our forest cover. Alam naman po natin na we are also in charge of the National Greening Program. Ang Pilipinas po ay may 15 million hectares na classified forest lands. Sa 15 million po na yon, just over 7 million ang naka-forest cover ngayon. So yung natitira po is actually equivalent. So kung ma-imagine po natin yung luneta, mga 120,000 na luneta equals to about 7 to 8 million hectares na kailangan po natin i-restore ang forest. So increased forest cover. Ang pangatlo is to protect our biodiversity. Ito po on land and in the ocean. Importante po ito kasi galing po sa biodiversity, ang pinagkukunan po natin ng tubig, ng food security po natin, at even pharmaceuticals na galing po sa ating natural resources. Ang pang-apat po is improving our air quality. Alam naman po natin, yung mga traffic areas natin ay medyo dangerous po sa ating health in terms of the air quality. Ang mga landfill po natin ay nag-i-emit ng methane. So ang improvement ng air quality po ay importante para sa DNR, and yung water quality as well as yung waste, ang basura po. So ang panglima is to ensure na yung water security ay available for all. Dito po, meron po tayong Water Resources Management Office ngayon na nakikipag-coordinate sa mga ibang departamento that have water-related functions, including po ang NIA po natin. Finally po, ang dalawa, yung pagmimina. Ang pagmimina po ay kailangan gawin ng responsable at in a sustainable way. Mahalaga po ang mga minerals natin in the transition to clean energy. Gamit po ng mga baterya for electric vehicles and also for storage of renewable energy. Ang nickel, kailangan po ng copper in order to conduct electricity. So kailangan po lahat yan ay gawin in a responsible and sustainable way. Finally, ang land management, ito po has to do with preserving the use na karapat-dapat po sa mga lupain natin. And here also is where we are focusing on pagtititulo po, and that it can be done justly and equitably. So ngayon po, yun yung 7 points na mga coverage in fact of our whole mandate sa DNR. And then we have a very important program po ngayon na hina-highlight, yung biodiversity. So, tuloy po yung kwento ko sa biodiversity, kung okay lang po sa inyo. Yes, ma'am. Go ahead. Thank you very much. As you know, medyo malawak po ang lupain ng Pilipinas. 30 million hectares po ang sako po ng trabaho ng DNR. Of that 30 million, 36,000 mahigit po na kilometro ang coastline po natin. So we need to preserve whatever is in the land and in our oceans in order to have a sustainable future.
So meron talaga pong challenge ang DNR in terms of biodiversity management. This year, because of our work with the Congress and with the Senate, this is the first time na mahalaga po talagang pinagtutunan ng atensyon ang biodiversity po natin. We were able to secure over 500 million just to work on the enhancement of our marine research stations po. Also, another 100 million for our threatened species. Ano po yun? The first 5, Philippine Eagle, Tamaraw, ang dugong po, ang Philippine and Palawan Kakatu, and of course, ang mga marine turtles na endemic po sa atin. So, importante ang wildlife po natin and the ecosystem in which they live. So, we were able to in fact get this funding for the unique species. Marami pong species ang unique sa Pilipinas at very mega diverse po tayo. So importante ito again for essential services and for the global biodiversity to be maintained po. And of course, we know there is cultural importance. Mahalaga po sa atin ang identification of our genetic resources, our endemic species to our identity as Filipinos, including po yung Philippine Eagle. Yung Tamaraw po natin, sa atin lang po yun. And finally, we know there are economic opportunities, tourism-related also opportunities. So mahalaga na livelihoods are also protected while we protect our biodiversity. Alright. So ma'am, very exciting po yung na-mention nyo, yung lalo na yung part about biodiversity and protection of wildlife. And you mentioned some key animal species, no? So pagka pinagsama-sama po ito, magkano po yung ilalaang pondo para sa programa ninyo? Well, ito po sa biodiversity, in fact, for these 2 programs that I mentioned, sa species conservation at sa marine research station po natin, we got over 600 million po from this year's budget. However, mahalaga rin pong sabihin na all over the world, the biodiversity of the Philippines is very much recognized. So halos po majority ng foreign funding po na pumapasok sa DNR ngayon ay biodiversity related. Alam naman po natin na biodiversity is linked to climate, it's linked to food, it's linked to water. So ayun po, in terms of over 260 million, mga 270 million US dollars na pumapasok po sa atin in terms of our foreign funded projects, ingat na ingat po ang biodiversity doon. Okay. Ma'am, just a follow-up question with regard to connecting this with tourism po, no? Yan yung mga isa sa mga maganda ring proyekto, lalo na ngayon na ang mga tao are back, going out and really want to explore the things around them, hindi lang sa ibang bansa, kundi sa ating sariling bansa. I had the chance to visit Masungi Geo Reserve, and it was a very, it was a world-class experience. Just going through that, bringing my kids and listening to the people behind it. Yung mga ganun pong klase ng tourism, marami po ba tayo in the pipeline? We are already working with the Department of Tourism and the DILG to actually work on what we call the 5 gems. The 5 gems include Panglao, Siargao, El Nido, Coron, also of course our Boracay, no? And at this point, and Puerto Galera, no, I should add that as well. So we're looking at how we can preserve these areas. There is good work that is being done everywhere. What we want to do is in fact make sure that the arrangements with government are in order and according to law. And that's where our coordination with the DOT and with the DILG are very important, as well as with the DOJ. Ma'am, to follow up rin po, ano-ano ang mga paraang inilatag para maprotektahan ang wildlife at biodiversity? Well, in general, Yusek Marge, what we've done now is we've set up first the marine research stations. Those are very important. But as you know, we have forest rangers. We also have those that are managing our caves and wetlands. And those are still ongoing. They are funded by the GAA. But in terms of the exceptional work in this administration, for the first time, our marine biodiversity and coastal ecosystems are being given attention. So these new marine stations will be our lighthouse, in terms of learning
what it is that is there that needs to be protected, and how communities and other stakeholders can in fact be involved with the scientists that are running these stations. So we also have funding now for research, not just for the stations themselves. Madam Secretary, inatasan din po ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya na tutukan ang high-risk areas sa pagpapatupad ng National Adaptation Plan. Ano po ang inalatag ng hakbang ng DNR ukol dito? So right now, ang pinagtutunan po natin ng pansin is of course water security, no? As alam naman po natin, one of the effects of our changing climate, we also are now experiencing periods of El Nino or periods wherein talaga pong kulang ang ulan natin in order to supply those that are needing the water, no, for potable water. So what we're trying to do now is work directly with the local government units. Nakapackage na ho ang first 135 water projects that will be open to government as well as PPP opportunities in order to service our most water-stressed areas. At nangyari po ito kasi minapa po ng DNR ang lahat ng mga rivers and streams, ang surface water po natin. Galing po ito sa work na ginawa ni Yusek Carlos Primo David, dati pa po sa DOST, na in-enhance ngayon dito sa WRMO or Water Resources Management Office, at minatch po natin ang pangangailangan sa mga LGUs at mga komunidad dito po sa mga surface water sources para hindi na po kailangan maghukay pa ng isang deep well. Na kung wala naman talagang surface water source, tutulong po ang DNR sa pag-identify ng good sources of water para sa deep well. Pero sa ngayon po, may first 135 at madadagdagan pa yan ng over 100 more water security projects sa buong bansa. So per region, meron po talaga yan all the way down to the LGU. Okay, bukod po sa mga nabanggit ninyo, ma'am, ano pa po ang mga programang tututukan ng DENR sa ilalim po ng Bagong Pilipinas? Okay po, alam naman po natin yung pagbabago ng klima ay importante, no, for sustainable development. So we need to acknowledge na hindi lang po adaptation ang kailangan, which means yung adaptation is to make sure na we can provide for the food and water security as well as energy security kasi reliant rin po ang pag-generate ng power on the water source to cool the systems. But we also need to bring down our contribution sana to the global greenhouse gas emissions, no? So sa lahat po ng mga sektor natin ngayon, ang pinakamalakas na mag-contribute dito sa greenhouse gases for global warming ay ang energy and transport sector. So nakikipag-coordinate po kami ngayon very closely with the DOE and the industrial sector, especially po rin sa solid waste management. So itong dalawang sektor po ang pinakamalaking contributor dito sa greenhouse gases natin. Going to the solid waste management sector, this is very important po sa amin kasi ngayon po we are now implementing ang Extended Producer's Responsibility Law. Ano pong ibig sabihin yan? Yan po ay nag-shift ng burden na kumolekta ng plastic basura dito po sa mga korporasyon na nagpo-produce po ng plastic packaging. So ang mahalaga po doon ay hindi lang po ang LGU ngayon at mga komunidad ay kailangan mangolekta. Ngayon po, ang mga korporasyon na gumagamit at nagpo-produce ng mga plastic packaging ay kasali na po dito sa pangongolekta at pagkikipag-recycle at reuse ng mga plastic packaging na ito. Why this is important? Alam niyo po, ang Philippines ay talagang malakas sa pag-produce ng solid waste araw-araw. Araw-araw po, 61,000 metric tons ng solid waste at pinoproduce ng bansa natin. At included na po doon ang over 140 million na sachet na mahirap talagang mawala dito po sa mga ilog natin. And of course, eventually, nasa ocean po natin. Dinalason po ng mga plastic na ito ang mga palaisdaan at sinochoke po nila ang mga coral reefs natin. Dito po nanggagaling ang livelihoods ng mga mangingisda natin at ang mga isda na kinakain po natin araw-araw. Ang mga isda po natin ay kumakain ng mga microplastic. So in a sense,
paghuli ng mga isda na ito at kinakain po natin, kinakain rin po ng tao ang mga microplastic na ito. So mahalaga na mag-avoid tayo na yung basura na yan ay talagang pupunta sa mga lansangan natin, sa mga estero natin, at eventually sa mga marine areas natin. At tayo po ay medyo malakas dyan. Alam na po natin na hindi lang LGU, but talaga po mga komunidad rin ang kailangan siguro mamulat na talaga at i-dispose ng maayos. May mga tao ngayon at may mga korporasyon na interesado po dito sa mga basura natin para po ma-recycle sila at magamit sa iba pang purpose. So ayan po ang gawain ngayon ng DNR in terms of solid waste. Nakikipag-matching na rin po kami sa mga korporasyon, sa mga LGU at sa mga ibang mga international organizations in order to manage our solid waste and reuse and recycle all the materials that are possible. Okay. Ma'am, ito po nga you mentioned that we produce 140 million plastic sachets, no? Is really very alarming at talagang matagal na naman nating alam yan, ano? Kasi tayo ay yan ang kultura ng mga mahirap natin mga Pilipino, yun lang po kasi ang kaya nilang bilhin. So can we hold the companies accountable na kasi naman kung wala naman siguro silang gagandahan nila yung kanilang packaging or mas environment friendly or imbis na tingi, baka pwede na lang yung mga, di ba, you can refill. Kumusta naman po ang compliance dito ng ating mga malalaking kumpanya dahil sila po ang napoproduce ng mga ganitong klase ng produkto? Opo. Malaking-malaki ang contribution ng mga malaking kumpanya in this campaign. And in fact, they are obliged to register. May tinatawag po natin obliged enterprises, no? Ito po ang mga korporasyon na 100 million ang capital and above na talagang nagpo-produce ng packaging sa either sa work nila, sa produkto nila, or they actually manufacture the plastics themselves, no? So, actually po, meron na po tayong mahigit na 800 na obliged enterprises na naka-register na po in order for them to actually tell us gaano ba karami ang nare-release ninyong plastic into the market. At kailangan po 20% every year hanggat 80% in 2028 ang makolekta nila out of all the plastic that they produce into the market. So may penalty ho yan kung hindi nila ma-reach yung target nila kada taon. At mag-monitor ang DNR dito po sa mga targets na sinukat po natin from the beginning of the registration. So the corporations are on board. We have many who are already complying. And in fact, they have been reporting already regularly to us. Madam Secretary, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Thank you very much sa inyo lahat. Alam niyo po, ang pagprotekta po sa kalikasan ay hindi lang trabaho ng DNR, trabaho po natin lahat kasi lahat po tayo nagde-depend dito sa maayos na kapaligiran, no? So, ang trabaho po ng DNR, sakop po ang lupa, ang gubat, ang dagat, ang tubig at basura, at on land and undersea, yung mga tao at yung mga hayop na nagde-depend po sa atin. So ang trabaho po natin dito sa kalikasan ay whole of government, whole of society. Sana po magtulong-tulungan tayo. Kasi po hindi tayo magsasucceed. And ang bagong Pilipinas ay precisely about this kind of unity. Whole of society po tayo, whole of government, at makakaasa po kayo na nandito ang DNR para tumulong po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga. Thank you po.